mga magsasaka ng Compostela Valley sa Mindanao, paruot parito sa kanilang mga bukirin, buwis buhay. Isa sa pinakamapaminsalang bagyo na humagupit sa Mindanao nangyari noong 2012, ang bagyong Pablo. Kadako sa tubig. Kailangan na dito, oo. Kasama sa mga napuruhan ang bayan ng Monte Vista sa Compostela Valley matapos ang unos ang dating mababaw lang na Manat River. Lumalim. Farmers ang pinaka number one affected. Ang pinaka affected yung barangay Linuan kasi lowland kasi sila. Kaya ang mga taga-barangay New Visayas para makatawid sa kabilang barangay ng Linoan kung saan naroon ang kanilang mga sinasakang bukirin. Buwis buhay na tinatawid ang ilog gamit ang kable na kinabitan nila ng rollers. Nakilala ng aming team ang mag-inang Mayan at ang 12 anyos niyang anak na si Eli. Maingat nilang isinilid sa bag ang gagamitin nilang rollers. Pag tumawid kami dito, kailangan namin yung bangka. Malakas yung agos ng tubig sa Manat River. O kaya ginawa yung cable line. Kasi karamihan sa amin dito, wala na kasing bangka. Matapos ang halos isang oras na lakaran, narating na ni Mayan ang bukana ng Manat River. Dahil iisa lang ang rollers ng mag-ina, kailangan nilang paghatian ito. Agad ipinatong ni Mayan ang rollers sa kable. O kusog na yung roller mo ko, dagan. Panawag ko sa man. Kinabitan niya ito ng 2 strap na magsisilbi nilang upuan. Siguraduhon lang ma'am na naka-lock itong kadena. Safety lock kasi ito eh. In kaso na ma-stranded kami dyan sa gitna, hindi kami mahulog. Akit na. Mister ka? Sigurado ha. Hawid. Pili ng chinilas balikon ko rin ulit. Hawid sa sling ha. Hawid umayan. Pagkatapos, bumuelo na siya para dumausdos na silang dalawa. Dahil may kabigatan, ang lubid lumulundo. Hawid sa sling ha. Sa bigat na rin ang kanyang dala, ang kamay ni Mayan nabalatan. Kulbaan po ko kay dala mo na ko akong anak. Nasamad gani akong kamot oh. Wala kulbaan kay naman si mama. Hiwalay sa kanyang mister si Mayan para maitaguyod ang naiwan sa kanyang 2 anak. Nagsasaka siya sa kabilang ibayo kung saan ang inaaning palay na ibibenta niya 14 pesos kada kilo. O sa ako agad sa unagod, sa ako ang bata kay wala man ko kay balo ginahagba ko sa kong mama, wala ko kabalo ana. No, ginakis ko sa kong mama, di na ako naranasan eh. Yung lahat ng hirap na naranasan ko sa magulang ko nung bata ko, sinusubukan kong di maranasan ng anak ko. Naman si mama ko. Ginagawa niya rin yung trabaho niya kahit may masakit na sa katawan niya. Ginagawa niya yun para makakain kami. Tapos makapag-aral ako. Ginagawa ko po lahat para makakuha ng mataas na marka sa pag-aaral. Para makapagpapuso ako. Gusto ko pong maging flight stewardess para matulungan po siya sa mga pangangailangan namin. Para di na po siya magtrabaho.
Pero Huwebes ng madaling araw, biglang bumuhos ang ulan. Kahit masungit ang panahon, kailangan pa rin daw tawirin ni Mayan ang rumaragasang ilog. Agad niyang ipinatong ang dala niyang rollers sa kable na kinabitan ng strap na magsisilbi niyang upuan at saka ikinawit niya rito ang dala niyang pala. Pagkatapos, bumuelo na siya para dumausdos. Kuan lang karon, murag nakulbaan lang ko pagtabo karon kay nilaw man gud ang tubig. Siyempre nag-aalala din kasi pag mangyaring na disgrasya ako, kundi ako malunod, sigurado, baldado. Kung tutuusin, may mas ligtas namang paraan para tawirin ang ilog. Sa pamagitan ng hanging bridge, pero 1 oras ang lakaran bago ito marating. Kaya mas pinipili ng mga residente ang peligrosong pagpapadausdos sa kable na 15 minutos lang ang kailangan. Papunta pa akong highway, mag-abang pa ako ng sasakyan. Hindi ko alam kung anong oras ako makasakay. Samantala dyan, siguradong nasa bahay ako. Oras na gusto kong... Halos 100 metro lang kung tutuusin ang distansyang kailangan niyang tawirin. Pero napakadelikado nito, lalo pat ang gamit nilang rollers, bukod sa pinaglumaan na, walang safety locks. Magkamali lang ng galaw, makabitaw o mawala sa balanse ang sakay nito. Diretso sa ilog na may lalim na hanggang 6 na talampakan. Isa ang magsasakang si June sa mga nakaisip na kabitan ng zipline ng ilog. Ang ikinabit nila ritong kable galing sa tumumbang poste ng kuryente matapos ang bagyong Pablo. Ang isang dulo ng kable itinali sa puno ng nyog habang iniangkla naman ang kabilang bahagi sa puno ng ipil-ipil. Ang gamit nilang rollers, mga pinaglumaan mula sa plantasyon ng saging na binibili nila ng 200 pesos kada isa. Titingnan namin yung kable na ginamit namin pag lumaylay yan. Lagyan namin ng tali para tumibay na naman siya, hindi na maglaylay. Samantala, napakadelikado tumawid sa kable, lalo na para sa mga bata. Katunayan, ang 12 anyos na si CJ, nung minsang sumama sa kanyang lolo Eloy, ang gamit niyang rollers, nabalahaw daw sa gitna. Sa kanila raw pagkataranta noon, si CJ nakabitaw at nalaglag sa ilog. Nga naman to isa ka ko ka-amigo, draan, nagbike na. Anak ko, Ar, bangi ko dre Ar. Ato si Lolo Ar. Ang kanyang lolo Eloy agad tumalon sa ilog para sagipin ang kanyang apo. Kahulog niya pagkatagak nga niambak buko kay akong sabayan siya kay nahadlok mo ko basig di siya kabalom langoy. Nahadlok ka kay nako ma'am kay ko susunsi pa lang mahitabo sa bata. Nalipay ko kay save ko ni Lolo nako. Kuriya kuan good. Si Freddy naman, pababa na siya sa zipline nung bigla raw tumagilid ang roller at tumama sa kanyang ulo. Dugo, traman to kong ulo gamay. Kauna-una ko man pero may laing nga kuan. Solusyon diha raman yon duol. Minsan na rin daw nahulog sa zipline ang bitbit niyang sako kaya tumalon siya sa ilog para habulin ito. Sabi ko wag na lang magtrabaho dito kasi ang hirap araw-araw pumunta, gamin na umuwi, pero walang magawa. Dito ang trabaho namin palagi. Pag bumaba, apo dito hanggang tubig niya. Dahil sa ganitong mga pangyayari, may ibang mga magsasaka sa halip na buwis buhay na tumawid sa zipline, mas pinipili na lang kalabanin ang ragasa ng ilog. Ang sitwasyon ng mga tiga-barangay New Visayas at Linoan hindi raw alam ng lokal na pamahalaan. Kaya nito lang Huwebes, pinuntahan ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways ang lugar para mag-inspeksyon. Delikado talaga. Kahit pa mayroon silang nilagay, pero
Ako para lang talaga siguro diba? Kita mo, talaga safe. Iminungkahi nilang gumawa ng resolusyon ng kapitan ng 2 barangay para mapag-aralan na ang pagpapagawa ng tulay. Magsama sila para matulungan nila ang kabilang magkabilaan. Pumunta sila sa local government unit. Sabihin natin mga 100% na mabigyan talaga ito ng pansin ng LGU. Konti lang naman yung needs na budget nito. Meron tayong 20% development fund ng lungsod. Doon natin i-charge yung budget na yun. Umaasa kami na magawaan ito para mapaganda din yung tawiran namin. Samantala, para makatulong din sa mga pangangailangan ng mga magsasaka, katuwang ang Department of Agriculture na mahagi ang aming programa sa kanila ng mga punla at ilang gamit sa pagsasaka. Kung off-season ng rice, pwedeng itanim natin yung mga gulay. Kahit during rice season, pwede din itanim na doon sa gilid-gilid ng taniman ng palay. Kaning dala nila, sobra-sobra na ni para sa amuha. Dako gini kay katabang sa amuha. Watan ni kaning tarong na tulay diri para dili namin maglisod og agi ba. Di na delikado. Sana may mawa sa amin dito na tumulong. Sana maanohan ng tulay dyan para dili na mahirapan kami mag-roller sa skyline. Sa bagong ma-elect na mga opisyal sa gobyerno nga ma-elect karong Lunes, kung hindi mapalitan ng footbridge, mapalitan siya ng mas matibay na pundasyon. Ang mga magsasaka ang nagpapakain sa atin. Gayong sila man, hirap na hirap pakainin ang kanilang sarili. At katulad ng mga tiga-barangay New Visayas at Linoan, kailangan pang magbuwis buhay para magtanim at mag-ani. Ano kaya ang pwede nilang kapitang pag-asa? Para sa inyong mga reaksyon, tweet na. #KMJS na. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.